Di sinungaling na tao, mayayaman Panginoon, huwag ng panindinig mo, hatulan mo ng totoo. Si Pilato ay nagsuli, oo di ko inaalis, kayo'y taong mababait, ano't bibigyan kong sakit ang walang salang gahanip. Di ko muna hahatulan, ako muna'y magnilay, putol niya'y pakikinggan, kung sala ay parusahan, at kung iri ay palagan. Ito kaya ay maganda para yanin yung lahat na bakit may tali na siya, parang totoong may sala, inaayok, minumura, aling hukom ang may halal, at inyo nang tinalian. Iyang taong malumanay, bago ito'y salang tunay, sa Romano pautusan, aliyo'y kayo'y Ginoo, at mga mahal na tao. Bakit kaya ganito? Sinong may utos sa inyo na dalhin dito? Ano kaya mga usap ang inyong ipararapat dito sa taong banayad, at ang inyong pangwangnaga ang patayin ko at sukat sa bukong pagkamasig, hinagap ng aking isip. Kayo ay napakagaling, nagkatalim na masakit dito sa taong may bait, tingit walang ano-ano, walang kibo-kibong kaon, kahit inyong tinatalo, loob na hindi magaso, walang hingip na totoo. Parang mga tapi sa ngalan ng anang mga tampalasan, kami alila ay banal, at sa Diyos ay magalang, undangan katotohanan, ano't kami magbibintang. Kaya pagtanda ng 115. 115? Opo, 115. Puro na po lahat?
Sino po magre-reading? Galite? May kandila. Good. Iayot po natin yung bangko. Isang diretso lang po. Ha? Isang diretso lang. Isang diretso. Dito, meron dito. Pag ganun. Huwag niyo pong pagpatong-patongan yung bangko. Ilatag niyo ho. Ba't pinagpatong-patong niyo? Dali lang po. Sandali. Oh, dito po ano. Pagano. Sige, yan. Dito po eh. Sabuhay. Yan. Sabuhay. Sige. Sabuhay. Yan. Oh, dito. Sa kabila. Oh, dito. Dito. Upo dito. Upo dito. Ha? Ano hindi na maulanan doon? Oh, yan. One to 47. Marcos 14. 1 to 47. 1 to 47. Ang haba ko. Marcos 14. Yung pagpasok ni Jesus na yun. Naayos na nila ata yan. Hindi naayos nila sa president. Bale, message lang naman. Yung, hayaan mo na lang mo. Yung kandila na lang ang dalawa. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Praise the Lord. Now Now and forever. Praise the Lord. God is good. All the time. Maraming palagpak. Amen. So tayo po. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Praise the Lord. Now and forever. God is good. All the time. Bukas po, alas 9. Amen. So bukas po, tayo po ay paparito sa ating banal na tipan ng lugar sa ating Amang Yahweh na banal na tahanan ng ating Amang Yahweh sa tipan ng lugar na ito na kanyang itinakda at pinabanal. Mga 9 a.m. Talaga? ang paniwala po natin. Talaga, grabe. Totoo ba yun? Hanggang sa matapos po ang ating pasyon. At, syempre, ang mga
mensahe o kapahayagan ng Diyos. Amen? God is good all the time. Praise the Lord now and forever. So, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pagbabasa ng Ebanghelyo sa mga oras na ito. Na ipagkakaloob ng ating ina sa bagong Jerusalem na walang dilit, diba, ang ating inang Pes. Magsitayo po tayo. Nasa na yung ano mo, tapis mo. Suot mo. Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang Diyos ay dapat nasundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Pagkatulong sila sa ating pasanin. Sa pagkahan dito sa mundo, maraming pagsubok ang makakamo. Pakinggan mo, isang buhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mark. Papuri sa iyo, Panginoon. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang levadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Nooy nasa Betania si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain. Dumating ang isang babae, may dalang isang sisidlang alibastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaaksaya ang pabango? Maipagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginagawa niyang ito sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo makakasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang levadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pang-Paskwa?
Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, "Ipinatatanong ko ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pangpaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad." At itinuro niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroong ng kagamitan. Doon kayo maghahanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan na nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila ay kumakain na, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin." Nandungo ang mga alagad, at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yon ang hindi na ipanganak." Samantalang sila'y kumakain, lumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. "Kunin niyo ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at ininom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan." "Tandaan mo," sinabi ni Jesus sa kanya, "sa gabi ring ito, bago tumilaok nang makalawa ang manok, ay makaitatlo mo akong itatatwa." Subalit matigas na sinabi ni Pedro, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa." Gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo at mananalangin ako." Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay." Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko," wika niya, "mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayunmay, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka, Simon. Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siya mula sa kanyang mga alagad at naratnan na naman natutulog.
sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa Kanya. Sa ikatlong pagbabalik, niya ay Kanyang sinabi sa kanila, "Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, dumating na ang oras ng anak ng tao'y pagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magpakanulo sa akin." Nagsalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, na kasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga tinunong saserdote, ng mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. "Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti." Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. "Guro," ang sabi niya, sabay halik, at sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isang mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapinunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoon Yeso Cristo. Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat nasundin. Sa puso't isip, sana'y laging tanggapin. Pagkatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isabuhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Amen. Palakpakan natin ang mabuting balita ng ating Panginoon.